Habang naglalakad sila sa dungeon, ang ating mga bida ay naghahanap ng boss hanggang sa bigla silang makatagpo ng isang higanteng halimaw. Gumamit si Mokuda ng evaluate sa kanya at nalaman niya na ito ay isang S-rank na monster. Nakilala ni Fel ang halimaw at sinabi niya na iyon ay isang basuki at nakalaban na niya ito noon. Biglang lumabas ang isang abiso kay Mokuda tungkol sa lason na kakayahan ng halimaw na kaya siyang patayin sa loob lang ng 5 segundo. Ito ay nakakatakot para kay Mokuda at tinanong niya si Fel kung totoong nakipaglaban siya sa bagay na iyon. Kinumpirma ito ng mabalahibo na mayroon siyang healing spell kaya't kailangan lang niyang umiwas sa kagat at sa pagpisil ng katawan nito. Si Dora naman ay sobrang motivated at sinabi niya na ang ahas na iyon ay isang karapat-dapat na kalaban para sa kanya. Nang makita niyang gusto ring lumaban si Soy ay wala siyang nagawa kundi payagan sila. Kaya makikita natin siyang nagtago sa likod ng puno at nang handa na ang lahat, sabay-sabay silang umatake at doon ay naglabas si Fel ng kuryente, si Soy ay bumuga ng acid at si Dora naman ay tumatagos sa dibdib nito gamit ang isang malakas na atake. Pagkatapos talunin ng ahas ay tatlo silang nagsaya habang ang ating bida ay nanatiling nakanganga. Pagkatapos nito ay nakakita sila ng portal para bumaba sa susunod na floor na pag inactivate nila, agad silang na-teleport sa isang malawak na tunnel. Hindi ito nagustuhan ni Mokuda ngunit sinabi ni Fel na may maluwag na lugar sa unahan. Lumapit silang apat para tingnan at nagulat sila nang makita na may isang minotaur at ilang orcs na nagbabantay sa floor. Walang sinayang na oras at muli na namang sumugod ang tatlo. Pagkatapos maglakad ng matagal ay nagreklamo na ang tatlong matatakaw na nagugutom na sila, kaya't naghanap sila ng ligtas na lugar at nang makita nila ito ay sinabi ng ating bida na ngayon ay magluluto na sila at lahat ay tumulong maghanda. Inilatag ni Soy ang kumot. Inilabas ni Mokuda ang pagkain at si Fel naman ang nag-check kung maayos pa ang mga ito, kaya't nagsimula silang kumain at pagkatapos ng tatlong servants ay lahat sila ay nabusog. Nagsabi si Mokuda na mas mabuti nang magpahinga sila doon ngayong araw. Sumang-ayon si Fel at habang magsasalita pa sana si Mokuda sa iba, dumating ang isang grupo ng adventurers kasama ang kasamahan nilang sugatan at itinanong ng knight kay Mokuda kung meron siyang healing potion. Agad na kinuha ng ating itim ang buhok na bida ang isang potion mula sa kanyang item box at ibinigay ito sa knight. Ginamit ng knight ang potion sa kasama niya at agad na nawala ang kanyang sugat. Lahat sila ay nagulat at nagtanong kung espesyal ba iyon na potion at lumingon sila sa ating bida kaya't si Mokuda na medyo kinakabahan ay sumagot na mataas na kalidad lang iyon na potion, pero mas malakas ang epekto kaysa sa normal na potion. Pagkatapos nito ay tinanong niya ang tungkol sa kalagayan ng kanilang kasama at sinabi ng knight na kahit hindi pa ito nagigising, nawala ang sugat niya at naging normal na ang kanyang paghinga at ipinakilala sila ng lalaki bilang Tempestad, isang grupo ng A-rank na adventurers bilang pasasalamat at nag-alok siya na babayaran siya ng 500 gold coins. Sa una ay tumanggi si Mokuda pero dahil sa pagpupumilit ng lalaki ay tinanggap niya rin ngunit bago iyon, binigyan niya pa sila ng ilang low-quality na potions at dagdag pa na hiniling niya na ikwento sa kanya kung ano ang nangyari. Nakanguso ang lalaki habang ikinukwento na sa boss room ng floor na iyon mayroong tatlong sparrigans. Nang marinig ito ay tinanong ni Mokuda si Fel sa pamamagitan ng telepathy kung delikado ba ang mga halimaw na iyon. Sagot ni Fel na mas malalaki pa sila kaysa sa mga minotaur kaya nagkaroon na si Mokuda ng ideya. Nagpatuloy ang lalaki na ikwento na pangalawang beses na nila sa dungeon na ito dahil noong una nilang bisita ay nakumpirma nila na may isang spriggan lang, kaya bumalik sila sa ibabaw para gumawa ng plano pero hindi nangyari ayon sa inaasahan. Idinagdag niya na kahit nagbabago araw-araw ang dungeon, hindi nila inakala na ganito kalala ang pagbago pero iniisip niya na hindi iyon magiging problema para sa ating bida dahil may kakaibang familiars ito. Pagkatapos ay tinapos nila ang pag-uusap at sinabi na matutulog muna sila at bukas na lang sila babalik sa ibabaw, ngunit ang ating bida ay medyo nag-aalala at gumamit si Fel ng telepathy para patahanan siya at sinabing kahit gaano pa karami na sparrigans ang nandoon, hindi iyon kalaban para sa kanya kaya't sinabi niyang matulog na siya. Kinabukasan ay makikita natin silang papunta sa boss room at naiwan naman ang grupo ng Tempestad habang kumakain at enjoy sa pagkain. Pagkatapos ay sinabi ni Dora na nandyan na sila sa boss room at mula sa pintuan, napansin ni Mokuda ang tatlong malalaking halimaw na nagbabantay sa pasukan. Natakot ang ating bida pero ang tatlo niyang kasama ay walang bakas ng takot at agad na pupuksain ang mga halimaw.
sa ilang segundo lang ay lumipad ang ulo ng isa sa mga halimaw sa harap ni Mokuda at nakita niya kung gaano kabilis nilang napabagsak iyon, kaya napansin niya kung gaano siya kaswerte na nasa panig niya sila. Habang papalapit sila sa mga katawan ng halimaw ay nakita niya ang isang magic bag at hindi niya napansin na nagsisimula na niyang pulutin ang mga gemstones na nakakalat sa sahig, pero habang ginagawa iyon ay napaisip siya kung gaano siya ka-opportunista na parang puro pangungulekta lang ang ginagawa niya. Si Fel naman gamit ang kanyang pangamoy ay nagpaalala sa kanya na sa mga susunod na floor ay mga lugar iyon ng mga golem, at siya na sobrang motivated ay sinabi ni Mokuda na sa susunod siya ang lalaban dahil sa huli, mayroon siyang absolute defense. Makikita natin siya sa gitna ng mga orcs na binabayo ng suntok ngunit hindi nasasaktan dahil sa kanyang shield, dahil nakakadismaya iyon tingnan at nagdesisyon si Dora na makialam at sinunog niya ang mga halimaw. Nagpatuloy sila sa pagbaba ng floors hanggang marating nila ang dulo ng floor na 28. Nang ilagay ni Fel ang paa niya sa portal ay agad silang na-teleport sa isang desyertong mundo, habang nagrereklamo si Mokuda dahil sa init ng araw ang tatlo naman ay sobrang motivated, pero hindi pa lumilipas ng kalahating oras ay nagsimula na rin silang magreklamo sa sobrang init. Nakikita natin na halos mag-evaporate na si Soy at nakakita si Dora ng may lilam, agad silang tumakbo para magpasilong at nagpapahinga para maging magaan ang pakiramdam. Bumili si Mokuda ng damit at tubig sa online shop at makikita natin na bumalik sa normal ang katawan ni Soy. Pagkatapos uminom ay bumili siya ng ice cream at si Fel naman ay walang pagdududa, agad niyang sinimulang kainin ito habang pinupuri niya kung gaano ito katamis at kalambot. Hindi tulad ng yelo pagkatapos niyang kumain ay nagpatuloy siya sa paglalakad habang may ice cream pa sa bibig, habang napapalibutan ng puro buhangin ay tinanong ni Mokuda si Fel kung alam niya kung saan sila papunta. Sinabi ng mabalahibo na huwag siya mag-alala dahil sinusundan niya ang presensya at makikita natin silang lumaban sa isang higanteng alakdan, pagkatapos magpahinga ulit ay lumaban sila sa isang sandworm at natalo ito at pagdating ng gabi ay nagkampo sila sa open area. Dahil sobrang lamig ay nagpasya si Mokuda na bumili ng mga gamit tulad ng thermal patches at makapal na sweatshirt, at para maging maganda ang gabi ay nagpropose siya na kumain sila ng mainit. Siyempre natuwa si Fel at ang iba kaya't sinimulan ni Mokuda ang pagluluto, naglagay siya ng tubig sa kaldero at pagkatapos ay mga sauce, mga sangkap at pagkatapos pakuluan ay nilagay ang udon. Nagdagdag pa siya ng iba pang sangkap at pagkalipas ng kaunti ay handa na ang hot pot na udon na may karne ng batong ibon. Pagkatapos kumain ng masarap na pagkain ay naramdaman ni Mokuda at ng grupo na malapit na sila sa boss ng floor, kaya nagpa siya silang magpahinga para makabawi ng lakas at kinabukasan. Pagkatapos talunin ang Earth Golem nakarating sila sa portal papunta sa boss room. Doon ay nakaharap nila ang isang behemoth na isang napakalaking halimaw na siyang final boss ng dungeon. Sina Dora at Soy ang unang umatake ngunit hindi umepekto ang mga atake nila. Ipinaliwanag ni Fel na ang halimaw na iyon ay may halos impenetrable na defense at tanging isang malakas na atake lang ang makakasira. Habang nakatago si Mokuda si Fel naman ang nag-lead ng laban at doon ay inuutusan sina Dora at Soy na wag tigilan ang pag-atake. Unti-unti nilang napinsala ang halimaw lalo na nang gumamit si Dora ng ice magic at gumamit si Soy ng acid, dahil sa sobrang galit ay nagpaputok ang behemoth ng energy beam diretso kay Mokuda. Ngunit pinrotektahan siya ni Fel gamit ang ice wall sa tamang oras at habang mahina na ang armor ng halimaw dahil sa acid, nag-charge si Fel ng malakas na kuryente at pinakawalan ito diretso sa sugat ng behemoth at tuluyan nilang natalo ito. Pagkatapos maglaho ang katawan nito ay nakita ni Mokuda ang isang mahiwagang espada na tinatawag na Cadbalk, gawa sa adamantite at nagpasya siyang itago ito at si Fel na gutom na naman gaya ng dati, ay inutusan siyang kumain muna bago bumalik. Kaya si Mokuda na wala nang magawa ay naghanda ng malaking celebratory meal na may fried chicken, brochettes at corn dogs at ang tatlong kasama ay masayang nag-enjoy sa kanilang handaan, habang si Mokuda ay nakaramdam ng kasiyahan sa nakikita niyang tuwa nila. Samantala si Werner at ang kanyang grupo ay nagdiriwang sa isang tavern matapos maabot ang 12 palapag at pinag-uusapan nila kung gaano kasarap kumain kapag kasama si Mokuda. Iminungkahi ni Franca na imbitahin nila siya sa grupo pero kahit na pag-iisipan nila ito, sa huli ay hindi nila itinuloy ang ideya na kahit na nakakaramdam sila ng gutom sa tiyan.